Good afternoon. Magandang hapon po sa ating lahat. So, nandyan po ba kayo? Sino po yung present ngayon? So, nalala niyo yung ating turo last Sunday. Maaring nandyan yung katawan ninyo, pero yung mind ninyo ay somewhere else. Can I ask you to bow your head, close your eyes, and feel the presence of God, and let the word of prayer. Tayo po'y manalangin. Una po, magpasalamat tayo sa ating Panginoon Diyos, sa Kanyang kabutihan, sa Kanyang kadakilaan, sa Kanyang dakilang gawa, dahil Siya'y banal. Sabi niya, kamatayan ng kabayaran ng kasalanan, gumawa siya ng paraan upang tayo magkaroon ng kapatawaran. Sinugo niya yung kanyang anak upang tubusin ang ating mga kasalanan at tumanggap tayo ng kapatawaran. At mayroon pang gratis buhay na walang hanggan. Salamat po, Ama. Salamat po for your great and wonderful way na niligtas niyo kami. Thank you, Father, for everything that you have given to us. Thank you. Thank you. Thank you. Ngayon po, Lord, aming amang nasa langit, alam namin narito ang iyong presensya sa pamagitan ng banal na Espiritu. Samahan mo kami sa pag-aaral ng iyong salita at dalhin mo kami sa isang matalik at patuloy na relasyon sa iyo na makapamuhay kami sa paraan kung paano nabuhay si Jesus na iyong anak. Sa isang patuloy na pagsama at pagtitiwala sa iyo. Turuan mo kami, O Diyos, na manalangin. Bigyan mo kami ng isang puso upang manalangin. Tulungan mo kami na mamuhay na may isang saloobin ng panalangin upang mabuhay kami at mahalin ang paraan tulad ng pagmamahal ni Jesus sa amin. Salamat po, Ama. Salamat po. Nadalangin namin po ito na may paniniwalang diringgin mo ang aming mga panalangin. Thank you. Thank you, Father. Thank you, Jesus. Thank you, Holy Spirit. Thank you, Holy Spirit. We welcome you, Holy Spirit. We welcome you. Saturate this place. Saturate our hearts. Thank you. Thank you, Father. This we pray in the name of the Father, and of the Son, and of the Holy Spirit. All God's people shout, Amen and Amen. Thank you po. So, ngayon po ay gusto ko pong talakayin ang tungkol sa pananalangin. At bago po tayo magpatuloy, mayroon po akong katanungan. Ilan po sa inyo ang naniniwala sa kapangyarihan ng panalangin? Amen. Naniniwala ka na didinig ng Diyos ang iyong mga panalangin? Naniniwala ka na ang panalangin maaaring maging epektibo? O ilan sa inyo ang naniniwala sa kapangyarihan ng panalangin? Ngunit sasabihin mo, sa totoo lang, hindi ako nagdarasal madalas gaya ng nararapat. So, itaas natin yung ating mga kamay. Kung tayo ay hindi talaga nakakasunod sa pananalangin, the way Jesus pray. So, ang isa pang katanungan, marahil naniniwala ka sa kapangyarihan ng pananalangin, at marahil sinusubukan mo manalangin, ngunit madalas mong maramdaman ang iyong mga panalangin na hindi ganong kabisa. Di ba? So, ilan ang magiging tapat sa inyo para sabihing maring ikaw yon? No? So, tayo po ay sa series ng mensahe na natawag na Jesus the Better Way. No po. So, titingnan natin ang paraan ng pamumuhay ni Jesus, hindi lang ang katotohanan ang tinuturo niya na lubos na napakahalaga. Po. So, bago po tayo magpatuloy, nais ko pong i-declare mo natin yung Bible declaration na sabay-sabay in the count of 3. 1, 2, and 3. This is my Bible.
This is the word of God. I am what it says I am. I have what it says I have. I can do what it says I can do. Today, I will be taught with the word of God. I boldly confess. My mind is alert. My heart receptive. And I will never be the same again. In Jesus' name, amen and amen. So, nais ko po, tingnan natin yung pamaraan ng buhay ni Jesus Christ. Hindi lamang ang katotohanan ng tinuturo niya, na talaga pong napakahalaga, kundi pati na rin po yung paraan ng pamumuhay ni Jesus. At kung may constant, yung sa buhay ni Jesus, ano man ang nangyayari, gaano man kagulo ang buhay, ano man ang ginagawa ng mga lagad, ano man ang ginagawa ng pamahalaan, ano man balita, kung mayroong ano mang hindi nagbabago sa kanyang buhay ay ang patuloy na paghanap ni Jesus sa Ama sa pamamagitan ng pananalangin. So, sabi nga, inuuna na niya ang presensya ng Diyos sa panalangin, at may ginagawa nga ba ito sa buhay niya, yung kanyang pananalangin. So, ang kanyang buhay pananalangin ay nagbibigay sa kanya ng kapangyarihan. So, upang madaig ang bawat tukso ng masama. So, nagagawa niya maging tapat sa Diyos, ganap na masunurin. So, pinagaling niya ang mga tao, nagpakita siya ng pagmamahal sa mga hindi nagmamahal sa Kanya. Habang tinitingnan ko ang kanyang buhay at nakita kung paano siya namuhay, gusto kong mamuhay tulad ng kanyang pamumuhay at magmahal tulad ng kanyang pagmamahal. And so, kaya po, kung gusto ko, kung ano ang mayroon si Jesus, malamang manalangin ako tulad ng pananalangin ni Jesus. Amen. At marami po sa atin ang hindi makapanalangin. Sa tingin mo, bakit kaya ganon? Sa iyong palagay, bakit tayo nahirapang manalangin ng palagian o mabisang panalangin? Bakit? So, one of the reason, siguro po, we lack focus. We lack focus. We want to pray. Tulad ng manaririnig natin. Tulad ng manaririnig natin kung gaano kahusay silang manalangin. Mga prayer warrior. Nagbibigkas ng mga Bible verses. Pero bakit parang boring yata sa atin ang pananalangin? I mean, as a Christian, bilang Kristiyano, sino po yung nanalangin kagabi tapos nag-amen ng umaga? Sino po? So, nakatulog kaya? We lack of focus, di ba? So, we lack focus. So another reason many of us don't pray consistently because we lack of confidence. Wala tayong kumpiyansa. Because we just don't really know how to do it. Hindi natin alam kung paano manalangin. So, di ba? Para bang ang galing nilang manalangin? Bakit hindi ako marunong manalangin? Pwede silang bayaran para manalangin. Pero kung hindi ko magawang manalangin, they are powerful in prayer. They're prayer warrior. Pero ikaw parang, ka lang? When they pray, they like quoting scripture. They like quoting scripture. So, sabi nga, some people lack of focus, some people lack of confidence, and some people lack of faith. Dahil hindi ka sigurado. We're not sure that God will do it. Or we might believe that God can do it, but it does not seem like He is going to do it for me. Parang ganon. Maaring nanalangin ako para sa iba, okay lang. Pero bakit pag nanalangin ako para sa akin, hindi tinutugon? So we try to pray. So kaya po, we lack of faith. That's why the title yung ating message po ngayon ay Jesus the Better Way, Part 4, When You Have Given Up
on prayer. No? When you have given up on prayer. So, upang maunawaan po natin kung ano ang panalangin, ang gusto kong gawin ay gusto kong magsimula sa kung ano ang hindi panalangin. Kasi po, maaring hindi natin alam. Meron tayong sinasabi kay Lord, pero hindi naman pala yun ang prayer. No? Ano po yung, what is prayer not? Ano ba yung mga prayer na hindi dapat? No? Kasi a lot of times, kami beses tayo nagkakaroon ng maling pangunawa kung ano ang panalangin at iba pa. At gusto kong sabihin sa iyo ng malinaw kung ano ang hindi panalangin. No? So, ang prayer po is not a formal presentation. No? It can be, maaari, ngunit hindi kailangan maging ganon. Hindi mo kailangan maging tulad ng damit ng mga minister, lumuhod sa tabi ng kama, lumapit sa Diyos, gamit ang magagarbong salita. No? So, hindi po ganon. It's not a formal presentation before God. Na kailangan nagdadamit, bibihis ka pa ng kung ano-ano. Kung ano-anong pananalita pa yung gagamitin mo. And prayer is also not giving God your wish list. Di ba? Pagharap mo kay Lord, Lord, ito yung mga kailangan ko. Ito yung mga gusto ko. No? Kumpleto ka sa listahan. No? He is not some kind of like parang vending machine or genie. No. So prayer is also not a spiritual negotiation. Lord, maglilingkod ako sa iyo, basta gawin mo lang ito. Lord, gawin mo ito, maglilingkod ako sa iyo. Or the other way. No? So, and also, it's not this. So, and it's not performance to like win the favor of God. Yung pananalangin mo, hindi para ma-win yung favor ni Lord. No? Di ba? Madali manalangin, Lord, thank you for the food. Pero, gaano kaya tayo nananalangin? Lord, send me. Isugo mo ako. Kaya natin yan? Kung saan mo gusto. Madali manalangin eh. Thank you, Lord. No? And prayer is not a show to impress people. Ang galing mo na. Ang husay mo mag-pray. So, sino na-impress si Lord? O yung tao? No. And prayer is not a lot of things that we think it is. No. Sa katunayan po, kapag titignan natin ang paraan ng pamumuhay ni Jesus at nakita lamang kung paano siya nakipag-ugnayan sa Diyos, ito po ang natuklasan natin, no? Tungkol sa paraan ng kanyang pamumuhay. No? Ang panalangin ay hindi lang aksyon na ginagawa mo. Hindi lang ito pagkilos na ginagawa mo. But prayer is a way that you live. Ang panalangin ay pamamaraan kung paano ka nabubuhay. No? So, when you look at the way that Jesus lived, we see prayer isn't just a momentary action. Hindi yung pansamantalang pagkilos lang. Where you fold your hands, kneel, and say something and close it, and amen. It's not just like that. It can be that. Maaring yun. Ngunit ito higit pa sa isang aksyon. No? Na paminsan isa mong ginagawa. Ito ay higit sa pamamaraan kung paano ka nabubuhay. So, sa katunayan po, kung titignan talaga natin ang buhay ni Jesus, priority sa Kanya yung presensya ng Diyos sa pamamagitan ng prayer. Mababasa mo ito again and again, no? Iniiwan niya yung maraming tao para pumunta lang siya sa isang solitary place. No? At siya'y manalangin. Sa liksikin niya, hanapin niya ang Ama in prayer.
You will get up early in the morning to pray. You will pray late at night. He will go up alone to somewhere to pray. No, he will go up to the mountainside to pray. He was always disconnecting from those around. Dumidisconnect muna siya sa mga nakapalibot sa kanya to be fully connected to God. So, sa katotohanan po, when you look at how Jesus prayed in the gospel, when he prayed in the gospel, it's kaakit-akit po yung ginagawa niya. No? When Jesus prayed. When did he pray? According to the gospel, we see a long list of when Jesus prayed. Ayan po. Apakarami. Verses po yan. No, he prayed at baptism, at his baptism. He prayed in the morning before heading to Galilee. He prayed after healing people. He prayed the night before choosing the disciple. No, pati sa pagpili ng kanyang mga disipulo, pinapanalangin niya ito. Pero wag kayong mag-alala, hindi na natin pupuntahan yan. No? Baka bukas pa tayo matapos. There's way too many po, na siya'y nanalangin. No? Pero pupulot lang po tayo ng ilan. So, he prayed for the little children. He prayed for himself, his disciple. He prayed right after being nailed to the cross. Di ba? Bago siya ipinako sa krus, Ama, kung maaari, layo mo sa akin ang saro ng paghihirap na ito, ngunit hindi ang kalooban ko ang masunod, kundi ang kalooban mo. No? He prayed while dying on the cross, Ama, tinatagubilin ko sa iyo ang aking espiritu. He prayed all throughout the day. Prayer was not something that he occasionally did. Hindi lang occasionally ginagawa nito. Prayer was a part of the way that Jesus lived. Ang panalangin hindi isang bagay na paminsan-minsan ginagawa. Ang panalangin ay bahagi ng paraan na nabuhay si Jesus. Jesus prioritized the presence of God in prayer. Priority kay Jesus yun. And how did he pray? It was not something that he did. It was simply a way that he lived. No? So ito yung isang ginagawa niya, simple na paraan na sinasabuhay niya. Ngayon po, naisip ko na marami sa inyo ang maaari magsabi o mag-isip ng mga bagay na sinasabi o iniisip ng maraming iba pang mga tao. Maaari mong isipin na, oo, gusto kong magdasal, pero wala talaga akong oras para magdasal. But let me tell you, kapag nasa emergency room ka na, you have a lot of time to pray. So, ibig kong sabihin, napakaraming nangyayari, sabi nga, at kailangan kong maging produktibo. Ganito yung katwiran natin. Kailangan kong ayusin ang mga bagay-bagay. No? Ganyan lagi yung katwiran natin. Wala akong panahon manalangin. But, sabi nga, maaring wala nang mas produktibo kaysa sa oras na ginugugol mo sa paghanap sa puso ng Diyos. At pag-anyaya sa kanyang kapangyarihan, pag-anyaya sa kanyang presensya, pag-anyaya sa kanyang lakas. Hindi ko alam. Maaring wala na mas produktibo, higit pa sa oras na ginugugol mo sa paghanap sa puso ng Diyos. I don't know about you. But, I need the gospel. No? Kailangan ko
ang presensya niya, kailangan ko ang kanyang kapangyarihan, kailangan ko ang kanyang biyaya. I don't just need it for a few minutes in prayer. I need it in the way that I live. No po? So bilang disipulo ni Jesus, what I know is that I live in the world, but I'm not of the world. Nabubuhay ako sa mundong ito, pero hindi ako para sa mundong ito. Amen. Ako sa iyo, ako kailangan kong presensya ng Diyos, kailangan ko kanyang kapangyarihan, kailangan ko kanyang biyaya. Hindi ko lang kailangan ng ilang minuto sa panalangin, kailangan ko ito sa pamaraan ng aking pamumuhay. Kaya maraming ganap na effective, no? Kaya para maging ganap na epektibo yung buhay mo dito sa mundong ito, I have to disconnect from this world. Kailangan ma-disconnect ako sa sanlibutan. There are times when I have to disconnect from everything that does not last in order to connect to the one who does last. Oh. May oras na dumidisconnect ako sa mga bagay dito na nagwawakas na mayroong hangganan para makonect sa mga bagay na walang hanggan. So, kailangan po, no? I have to disconnect from all the temptation, no? To gratify myself, to connect to the one who brings glory to himself. So, prayer is not just a momentary action. Hindi po moment. It is that, but it is much more. When you look at the way Jesus lived, prayer was not just something that he did. It was the way that he interacted with God in every moment of every day. No? So, in fact, sa katotohanan po, nasulat po sa Matthew chapter 6, verse 6. Sabi diyan, hear what I want you to do. Find a quiet, secluded place, so you won't be tempted to role play before God. Just be there as simply and honestly as you can manage. The focus will shift from you to God, and you will begin to sense His grace. Ano raw? Umanap ka ng isang tahimik na lugar, kumbaga, hiwalay na lugar. No? Ang tanong, do you have a prayer place? Meron ka bang lugar kung saan ka nananalangin? Do you have a place of prayer? Do you have a place for prayer? So we find a secluded place to pray, Jesus said, so that you won't be tempted. No? Just be there. I like this. Just be there as simply and honestly as you can imagine. Ano po yung nangyayari kapag ikaw ay pumunta sa iyong quiet, secluded place to pray? Ano sabi diyan? The focus will shift. So yung focus mo ay mapupunta sa presensya ng Diyos at masisense mo yung kanyang biyaya. So kaya po, what do you do? What you are going to do? Find a secluded place. Jesus got alone to pray. Kaya po, ini-encourage ko kayo to make a daily priority to get alone, no? And to block out the noise. Eliminate natin yung distraction sa ating pananalangin. Iwan natin yung cellphone natin. And I promise you, whatever you post it will still be there. Nandyan pa rin ko. Ano yung nandyan sa cellphone nyo, kung ano mga mensahe dyan,
Bukas nandyan pa rin yan. Pero nagpe-pray ka, nakatingin ka sa cellphone mo, hindi mo iwanan yung game, just put it aside. Yan po ang pinakamalaking distraction sa ating pananalangin ngayon. Spend a few moments with God. Disconnect from this world to connect to the Lord of hosts. Bakit kailangan mong gawin yon? Because intimacy is never accidental. Ang masarap na relasyon mo ay hindi isang aksidente. You never just like accidentally become close to God. Hindi pwede. Aksidente, naging close ka na kay Lord. Diba? I'm busy, I'm worried, I'm stressed, dealing with many people, and I'm so close to God. It doesn't happen that way. Hindi yan mangyayari ng ganon lang. No? Sabi nga, there's no relationship that's going to happen without intimate and focused time. Walang masarap na relasyon na mangyayari kung walang intimacy at wala yung focus na oras. There is no way. Hindi pwede na kami ay nagsama, maging close kami ni Josephine if we never talk to each other or never had time alone. Kilala niyo si Josephine? So hindi kami magiging close. And I talked to her. Sa huling hininga niya, bumubulong pa ako sa tenga niya. No? Bumubulong ako sa tenga niya. You can't be close to a friend if you don't spend time alone. Hindi ka magiging close sa isang kaibigan, hindi yung kaibigan. No? There's a place that you pray and just be still. Sabi nga, may isang lugar na tayo ay manalangin at mananatili tayo na nananalangin. Whenever Jesus was baptized by John the Baptist, no, nang baptisman si Jesus ni John ni Juan Bautismo, it is one of the most meaningful texts. No? A voice from heaven spoke. No? And it was God the Father. He publicly declared His love for His Son. Ang sabi niya, sabi ng Ama, this is my Son. Siya ang aking anak, whom I love, na aking pinakamamahal. I want everybody to know I'm proud of Him. Gusto ko malaman ng lahat na ako ay proud sa Kanya. And heaven opened and dove descended, the Holy Spirit in the form of a dove. So bumukas, ang banal na Espiritu ay dumating sa forma ng kalapate. No? In the form of God, descended upon Jesus. So the presence of the Holy Spirit in the form of dove. So, nananatili si Jesus sa pananalangin. Hindi nyo alam ang attitude ng dove. No? A dove will never land on something unless it is still. Ang kalapati po, hindi yan dumadapo sa isang bagay na gumagalaw. Dumadapo yan doon sa matatag. Stand still. Sabi nga. Kaya po, if you want to experience the presence of the Holy Spirit, gusto mo maranasan ang presensya ng Banal na Espiritu, sometimes you have to find a secluded place and be still before God. Manatili kang matatag sa harapan ng Diyos upang maranasan mo ang presensya ng Banal na Espiritu. Tulad ng kalapati, hindi siya dumadapo
sa bagay na gumagalaw. Kailangan stable ka. Para sabihin mo, anong gagawin ko sa pananalangin? And pray about whatever you care about. Manalangin ka kung ano yung kailangan mo. Manalangin ka kung ano yung nasa isip mo. Manalangin ka kung ano yung nasa puso mo. Manalangin ka kung saan ka excited. Manalangin ka, itanong mo kung ano yung kailangan mo. Manalangin ka, ibigay mo sa Kanya kung ano yung burden mo, yung kabigatan sa buhay mo. Pray about. Sabi ni Apostle Paul sa Philippians chapter 4, verse 6 to 7, don't worry about anything, instead pray about everything. Magkaroon mag-alala sa anumang bagay, kundi panalangin mo ang lahat ng bagay. Nakita natin, pray about everything. If it is on your mind, nasa isip mo yan, nasa puso mo yan, talk to Him. Usapin mo ang Diyos. He is a close friend because He is He. Dahil siya ay siya. Kung may katanungan ka, tanungin mo sa Kanya. Kung meron kayo nagagalitan, merong sama ng loob, sabihin mo sa Kanya. I promise you, He can handle it. Pour out your heart to God. Talk to Him intimately. Walang mabuting ama dito sa lupa na ayaw makipag-usap sa kanyang anak. Amen? Walang mabuting ama na ayaw makipag-usap sa kanyang anak. Amen? It's not just an act, it is a friendship, it is a love relationship. Why is it that so many of us still struggle to pray? Maaaring nahihirapan. I would say many ways, it's because we tend to try to compartmentalize our lives. Ganitong oras ako kakain, ganitong oras, ganito ako magtrabaho, ganito ako mag-exercise. No? Compartmentalize yung buhay mo. How many of you? Ilan sa inyo yung kumakain sa harapan ng telebisyon? Hindi nyo na naisip na mayroong tao sa kapaligiran nyo. May kasama kayo. Ilan? Ako po hindi nagbubukas ng telebisyon kaya hindi ako pwede magtaas ng kamay. Yung aming TV display lang po sa bahay. Sino? Yung tapat. No? Kita niyo? Did you know there's still people around you? Kaya po, get rid of it. TV dinners are a lot like the way people live. Maraming tao ganyan nabubuhay. Ang sakit nga po in-invite mo magkape, pagdating doon sa kapihan, cellphone yung kaharap niya. Hindi ka niya kinakausap. No? Kaya po, no? So, which is true. Maraming ganyan. So, kaya po, useless. Nakasama mo yung family mo, na kanya-kanya kayong cellphone. There is no communication. There is no intimate relationship with that. What I want you to understand is that God does not want to be a part of your life. Ayaw ng Diyos na maging bahagi lang siya ng buhay mo. He does not want to be a part of your 5 minutes prayer in the morning, then say good luck, have a good day. See you tomorrow. Di ba? He don't want to be a part of your life.
He is your life. Siya ang buhay mo. He is every part of what matters in your life. Siya ay bahagi ng lahat ng mahalaga sa iyo. And He promises you that He will never leave you nor forsake you, since He is always with you. Hindi ka niya iiwan, hindi ka niya pababayaan dahil lagi mo siyang kasama. So prayer is not just an action. Ang prayer hindi lang action na ginagawa mo. It's the way that you live. Dapat yan yung maging sistema ng buhay mo. No? Yan ang sistema. Kaya nga po, when you look at the way Jesus lived, yung tatlong point na, He practiced the presence of prayer and priority of prayer. Yun ang ginagawa niya. He had interrupted time and fellowship with His Father. No? Kahit anong mangyari, basta andoon siya sa oras ng pananalangin. He was always praying. No, sabi ko sa inyo, sa maghapon, pagkagising mo, this is the day the Lord has made. Thank you, Lord. Thank you, Lord, for the food. Thank you, Lord. Send me. Yun ang matindi, yung send me where you want me to be. So, in fact, I'm going to show you a verse. If you're looking for a memory verse, a good short one, ano yung pinakamaiksing panalangin? Verse sa prayer? Jesus wept. Di ba? Jesus wept. Pinakamaiksi yun, verse. Di ba? There's another real good short one, but honestly, this is the one maaring nung una parang sabi ko, ano ba to? Grabe naman to. It induces extreme prayer guilt. Parang nagigilty ka. I've always felt guilty. I don't pray enough. I don't pray good enough. No? Kaya po, ano yung verse na yan? Sa 1 Thessalonians chapter 5, verse 17, never stop praying. O titigil ka pa ba? May malalangin? O, ayan, sa NIV, pray continually. May katwiran ka pa. O pangatlo, ano pa yun? Sa King James, pray without ceasing. Aba, sa totoo lang po, hindi talaga napuputol ang prayer sa maghapon. Yeah. Gumising ka, you pray. Kakain ka, you pray. Maliligo ka, you pray. Inaawitan mo si Lord. Nagbibihis ka, pray. Papunta ka rito sa church, malilate ka, pray. Di ba? Hindi po napuputol ang prayer. Sa trabaho, pray. Pakikihirap sa kapwa-tao, pray. Merong dapat solusyonan, pray. Lahat hindi po mapuputol ang prayer sa maghapon. Wala pong patidyang prayer. Kailangan po maging habit lang natin. Wala po, ako maghapon, wala akong bawat kilos. Pray. So wala na tayong katwiran. Never stop praying, pray continually, pray without ceasing. Titigil ka pa? This used to make me feel guilty because I thought I can pray 5 minutes. I cannot pray. Straight without being distracted. No? Pray without ceasing, pray continually, never stop praying. I can hardly pray at all. At ngayon nga po,
So, nabasa natin, napag-aralan natin ang buhay ni Jesus. Jesus prayed. It was not an action. No, it was just a way of life. It was ongoing awareness that God, no, never leave you, He never forsake you. Nandun po. Lagi kang aware si Lord kasama mo. Na hindi ka niya iiwan, hindi ka niya pababayaan. Maghapon, ako po sa trabaho, I pray 3 times morning, noon, evening. And besides that, bawat nagtatrabaho ka, si Lord yung naiisip mo. Lord, protect me, guide me, knowledge, wisdom, bigyan mo ko ng karunungan lagi. Tama yung desisyon ko, tama yung gagawin ko, tama yung hihipuin ko, tama yung sasabihin ko. He is with you, and you can talk to Him anywhere, anytime. You don't have to break away and kneel down and fold your hands. Hindi na po. You can just talk to Him straight. When you drive, talk to Him at work, no? Where you're getting up, may nakaharap ka ng mga tao na against your nerves, no? No, give you grace. Di ba? Bigyan ka ng biyaya, bigyan ka ng awa. Talk to Him. You're running late, coming to the church, talk to Him. Walang patid, no? Just talk to Him like He is your friend because He is He. Siya is siya. So prayer is getting along with God. Gawin mo yan. Find your place of prayer. But so much more than that, no? Prayer is living in God's presence. Nanalangin ang panalangin na bubuhay ka sa presensya ng Diyos. Naranasan mo ang Kanyang biyaya. Prayer is hearing His whisper throughout the day. Yes po, i-guide ka niya. Nagsasalita siya sa iyo, bumubulong siya sa iyo. And it's enjoying His power, it's experiencing His peace. Andun yung kapayapaan. Prayer is not just getting God to do what we want. Yung panalangin na hindi lang makuha natin kung ano yung gusto natin. But prayer is aligning. Ina-align yung ating will, yung ating kalooban sa Kanya. It's aligning in the Lord as He changes your heart. As He changes your heart to give you the desire of your heart, aligning you. When you pray, when you're walking with God, when you're in the Spirit, when you are aware of His presence, He will both convict you of your sin in every loving way. Yeah, nagkakasala tayo, pero kinu-convict niya tayo sa masarap na pamamaraan. He will comfort you in the middle of your trial. Ano po? He will convict you. No? He is always loving. When you're walking in the spirit of prayer, you sense His direction. No? Ako lagi niya akong tinuturuan kung ano yung dapat kong gawin, kung ano yung dapat kong desisyon. Ano? Your heart start to heart over what breaks His heart. Kapag ikaw ay malapit kay Lord through prayer, nasasaktan yung puso mo kung ano yung nakasasakit sa Kanya. Amen. And your heart start to rejoice over what brings Him joy. Dahil sabi sa Bible, ang Kanyang kagalakan ay ating kalakasan.
No, it's not an action that you do, it's a way that you live. That's prayer. Ongoing presence of God, prioritizing the presence of God in prayer. Priority po. So, I love this message so much because I always felt like a prayer failure. Gusto ko po ito, na lagi nagpapaalala. I mean, you want to talk about guilty life. I'm just guilty for thinking that. Hindi guilty rin ako. But I've always felt like a prayer failure, and now I just have learned to kind of prayer without ceasing. Nung una po, nabasa ko din, ano ba ito? Never stop praying, pray continually, pray without ceasing. Wala. No? It's like never stop praying. It's not like a, no? Matindi. So, lagay ko po, no? It's, I think you might find helpful. He talk about giving God. No, pag-usapan natin, giving God your thoughts. Yung lahat, merong 4 na thoughts na kailangan natin. Ano po? He talk, dito po, 4 different type of thoughts. You have give God your waking thoughts. Kung gising ka, yung gising ka, meaning when you wake up in the day, you say, good morning, God, this is the day that you have made. I'm gonna be glad and rejoice in it. Di ba? Nagising ka eh. God, I'd love for you to direct my step today. Gusto ko i-direkta mo yung mga hakbang ko ngayon. Help me to see what I need. Help me to speak a good word, word of life, word of encouragement. Yan yung waking. Gising ka. No? Help me to find a word of encouragement. God, convict me of anything that may be out of line. Maaaring naliligaw ako, naiiba na yung mga sinasabi ko. Tulungan mo ko. God, I'm devoting my whole day to you. Sabi mo, Pastor, nagtatrabaho ako eh. Yes, you devote your job to God. Bakit ka nagtatrabaho? Para din makapagbigay kay Lord. Nagtatrabaho ka lang ba para sa sarili mo? Yeah, I devote my job to you, Lord. Give God your waking thoughts. Gising ka. Ibigay mo sa Kanya. And then He teaches us also, give your waiting thoughts. Waiting thoughts. Nanalangin ka, you have to wait. Wait for the salvation of your loved one. Wait for praying miracle. Wait for praying provision. For breakthrough. Meron kang waiting thought. Whatever it is you're waiting on, just take that God and spend some time with Him. That's your waiting. And give Him your waking thought. Give Him your waiting thought. Then throughout the day, give Him your whispering thoughts. Mga bulong na yan. Because you may not want to shout your prayer in the middle of the office. Di ba? Hindi mo pwedeng isigaw naman yung pagdadasal mo, yung prayer mo, sa opisina, sa trabaho. So, bumubulong ka kay Lord. So, ginagawa ko po yan. Kahit oras ng trabaho, kahit saan. Naglalakad ako. Free. Di ba? You probably don't want to wind up, no? So, nandun po. Meron kang whispering thought. No? Lord, bigyan mo ko ng wisdom. Binubulong mo sa Kanya. Tulungan mo ko. Magawa ko ng maayos ang aking trabaho.
Bigyan mo ko ng mga salita na dapat kong sabihin, yung mga mahihirap na conversation. Turuan mo ko. Tulungan mo ko na makonek ako sa taong kaharap ko ngayon. Maring naharap ka sa isang tao na mababa ang level, na gusto mong patulan. Di ba? Ako po, hindi ko nilalagay ko yung level sa tao na kaharap ko. Humingi ako kay Lord ko anong sasabihin ko. Kung saan level ako dapat lumagay. Di ba? So, God, will you help me welcome and love my husband? O sino hindi nagmamahal sa asawa? No? Bigyan mo ako ng voice of encouragement to someone that I love. Nahalaga po yun. And then you start the waking thought, you're giving your waiting thought, and then your whispering thought, and then at the end of the day, you give them your waning thought. Ano po yung waning thought? Nangihina. Pagdating ng hapon, mahina ka na. You're weak. Di ba, Jer? Maghapon trabaho sa office? Nangihina ka na, di ba? Parang wala ka ng power. Oh, yung waning thought. At the end of the day, look back and say, God, here's where I saw you day. Lord, nakita ko lahat ng ginawa mo sa buong maghapon. I experienced lahat ng ginawa mo ngayon. Thank you, Lord. Thank you, Lord, what you have done today. Thank you. So, incredibly thankful for today. Ganon po, no? Yun ang waiting thought. And then whatever burden you have before you go to bed, anong mga kabigatan bago ka pumunta ng higaan mo, you give it to God. Because He cares for you. Cast all your burden because He cares for you. Kaya nga, God, I'm giving everything. I trust it to you. Because you can handle it. And I'm going to sleep right now. And tomorrow, the first thing I'm going to do is give my waking thought again. Di po ba? Lord, I'm on top of my bed now. I want good sleep. Di ba? Nice dream. So prayer, it's not just something that you do. Prayer is a way that you live. Hindi lang po ginagawa ang prayer. Ito na po yung ating buhay. When you look at the way of Jesus live, He just prioritized the presence of God. So if you feel like prayer guilt, be set free. Hindi na sinabing maging formal ka, lumuhod ka, close mo yung mga palad mo. Just be aware that God is with you right now. He is with you right now. He is with you right now. Amen. Siya ay nasa tabi mo. He is always with you. He is always loving you. He never leaves you. He never forsakes you. Hindi ka niya iwan, hindi ka niya pabayaan. So what you do? You find a place and you pray, and then just never stop praying. You just don't stop. You just don't. Always aware at any moment. He is just a prayer away. Panalangin lang. Just like texting a friend. Just like call a loved one. You're talking to Jesus. You're talking to Jesus. And then, this is the confidence that we have in 1 John chapter 5, verse 14 and 15. Sabi John, this is the confidence we have in approaching God. That if we ask anything according to His will, He hears us. And if we know that He hears us, whatever we ask, we know that we have what we ask of Him. So that is the confidence that we have. No?
At sabi ni Apostle Paul sa Philippians chapter 4, verse 6 and 7, do not be anxious about anything. Huwag ka nang mag-alala sa anumang bagay, but in every situation, sa lahat ng sitwasyon, by prayer and petition, with thanksgiving, may pasasalamat, present your request to God. And the peace of God, which transcends all understanding, will guard your heart and your mind in Christ Jesus. So meron pa ba tayong pag-aalala? Meron pa ba tayong dapat alalahanin? No? One day po, nandun ako sa Philadelphia, sa Amerika. Tumawag po ako sa telephone noon, sa mother ko. So, nakita ko yung verse doon, Philippians 4, 6, 7. Siyempre po may alalahanin ako dahil may edad ng mother ko at meron siyang heart enlargement that time. So yun lang, nabasa ko yung verse na do not be anxious about anything. Ang galing talaga ni Lord, no? So I called to my mother, my wife, Josephine. So talagang nakalma yung puso ko dahil sa mga verses na yan. No? Kaya po, hindi ka lang titigil sa pagdarasal, hindi ka titigil sa pagdarasal. Naglalakad ka kasama ang Espiritu. Ikaw ay nabubuhay sa kanyang pag-ibig. Batid mo ang kanyang kabutihan, naranasan mo ang kanyang biyaya. Kapag mahina ka, ginagawa kanyang perpekto ng kanyang lakas. Kapag tinutokso ka, tinutulungan kanyang, no? Sa pamamagitan ng kanyang kapangyarihan na mapagtagumpayan mo. Kapag pinanghihinaan ka ng loob, siya yung nag-aangat ng ulo mo. Nagdadala siya sa iyo ng saya sa umaga. So you bring him your waking thought, and you bring him your waiting thought, and you don't grow weary in doing good, for you will reap the harvest at the proper time. Kaya hindi tayo magsasawang gumawa ng mabuti. Ano yung unang kabutihan na dapat natin gawin? Prayer. Prayer. No? At aani tayo sa tamang panahon. Give him, no? Your wishing for it. Maaaring hindi mo siya marinig dahil may kulog at kidlat, but you often hear God in the whisper. Naririnig mo, may sinasabi si Lord, kahit may mga kaguluhan man. Kaya lang sa Kanya ang iyong gising na diwa, nakalaang maghintay sa iyong pag-iisip, at hindi ka mapapagod sa paggawa ng mabuti, sapagkat batid mo na aani ka sa tamang panahon, kung hindi ka susuko. Kung ibigay mo sa Kanya, sa pamamagitan ng bulong, maaaring hindi mo siya marinig sa mga kulog at kidlat, ngunit madalas mong marinig ang Diyos sa pamamagitan ng bulong. And then, you give him the remaining thought at the end of the day. Pagkatiwala mo sa Kanya, ang iyong mga panghihina, yung nangihinang pag-iisip, no, pagkatapos ng buong araw. Kaya lahat ng iyong alalahanin dahil nagmamalasakit siya sa iyo. At dahil kinikilala mo na ang panalangin ay hindi lamang isang bagay na iyong ginagawa, ito ay isang paraan ng iyong pamumuhay. At habang naglalakad ka sa presensya ng Diyos, nalaman mong inaaliw ka niya. Kukonbik ka niya, pinapalakas ka niya, mahal ka niya, pinipilit ka niya, gagabayan ka niya. Kaya nga po, mababatid mo na lamang na hindi ka lang naniniwala sa katotohanan ng itinuro ni Jesus, ngunit namumuhay ka na rin sa paraan ng pamumuhay ni Jesus. At nagpaparangal sa Diyos at gumagawa ng pagbabago sa mundong ito. So do you believe in the power of prayer? Amen. Okay po, bago ako manalangin, I would suggest po, can we give us 1 minute of prayer for Pastor J? Okay po? Voice out po natin. Prayer po para kay Pastor J, para sa kanyang kagalingan.
1 minute po. Okay? Yes, Father God, aming amang nasa langit, we believe in prayer, in the power of prayer. Naniniwala po kami sa kapangyarihan ng pananalangin. Dahil ito po yung ginagawa, isinasabuhay ng aming Panginoong Kristo upang makonect sa inyo, upang yung kapangyarihan ay matanggap niya at matamo. Gayon din po kami sa araw na ito, sa pagtataas sa inyo, sa buhay ni Pastor Jay. Ngayon po ay nagkaroon ng konting diferensya ang kanyang puso. You know, God, hindi namin kayo tinatanong kung bakit ganon. Siya man ay naglilingkod sa inyo. But we know, God, meron kayong isang bagay na gusto ninyong ituro sa Kanya. Merong bagay na gusto ninyong ipaalala sa Kanya na ang Kanyang nadarama ngayon ay isang paraan ninyo upang siya'y patuloy na maging tapat sa paglilingkod sa inyo. Kaya salamat po for your way, the way you taught, you teach him to be more like Jesus. Salamat po, Ama. And we claim the healing, a fun healing sa buhay niya. Not only the healing sa kanyang karamdaman, kundi gayon din sa provision sa mga pangangailangan. And most of all, yung love ninyo, Lord God. Thank you. Thank you, Father. Thank you, Jesus. Thank you, Holy Spirit. Sa miracle na ginagawa nyo sa buhay niya at sa kanyang family. Thank you. Thank you, Father. In Jesus' name we pray. Okay po, let's pray. Let's pray. Aming Amang nasa langit, kinakausap ka lang namin tulad ng pakipag-usap namin sa isang kaibigan. Sa isang kaibigan. Kaya po, Ama, aming Diyos, I'm asking you to draw your children close to you. Yung makipag-usap lang po sa inyo at humanap ng isang tahimik na piling lugar at gawin ng inyong mga anak na maging priority ang prayer at hindi lang tumigil sa pananalangin and to continue ongoing relationship with you and knowing, God, na lagi ka naming kasama. Lagi mo kaming iniingatan. Hindi ka lang sa isang panalangin, kasama mo kami kahit ngayon. Kasama ka namin kahit ngayon. Kaya dahil kasama ka namin, Diyos, tulungan mo kaming maabot, maranasan ka, mahalin ka, sambahin ka, at ibahagi ang iyong kabutihan sa iba. Kaya po ngayon, Lord, we ask you to bless our life. Maging pagpapala kami sa maraming tao. Maituro namin sa aming kapwa kung paano maging tama ang aming relasyon sa iyo. At tulad ng buhay ng aming Panginoon Kristo, na lagi siyang tumatawag sa inyo, lagi siyang nananalangin sa inyo upang makuha ang iyong atensyon, upang ipagkaloob ang inyong kapangyarihan. Tulungan mo kami lagi, Ama, na lumapit sa iyo sa lahat ng sitwasyon ng aming buhay.
sa mga problema, suliranin, kasakitan, sama ng loob, sa anumang kabigatan sa aming buhay. Turuan mo kami na laging tumawag sa inyo at pagkatiwala namin ang lahat ng bagay sa iyo. Dahil kayo ang aming Ama, kayo ang aming Diyos, kayo ang manlilikha. Nilikha niyo kami ayon sa inyong wangis. Ayon yung nahihirapan kami. Kaya turuan mo po kami. Holy Spirit, guide us. Guide us. Teach us to do the will of the Father. Yes, salamat po, Ama. Thank you, and we claim for the favor, privilege, your guidance and protection, and all the opportunities ay tinatanggap po namin. Salamat po, Ama. Thank you, Father, for the word that you have given us today. Salamat po. Kayo yung patuloy na mapapurihan, parangalan, may taas sa buhay naming lahat. Thank you, God. Salamat po. Na narito kami, patuloy na tinipon ninyo upang tumanggap ng pagpapala mula sa inyo. Salamat po. Salamat po, Ama. Thank you, Father. Thank you, Jesus. Thank you, Holy Spirit. This I pray in the name of the Father, of the Son, of the Holy Spirit. All God's people shout, Amen and Amen. Purihin natin ang Diyos.